Hayaan mo muna siyang manganak ina. Kapag hawak na natin ang sanggol para sa mana ni Don Armando, madali na nating maitatapon si Isabela. Ang kaso ng embezzlement na inihanda ko ay sapat na para sirain ang kanyang lisensya. Ang boses na iyon, walang kamalay-malay na pamilyar, ngunit sa gabing ito ay tila isang malamig na talim na sumaksak sa aking puso. Boses iyon ng asawa kong si Adrian. Nakatayo ako sa madilim na pasilyo. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng aming silid-aklatan sa lumang ancestral house ng pamilya Ledesma sa Maynila. Hawak ko pa sa aking nanginginig na kamay ang isang puting sobre. Sa loob nito ay ang unang ultrasound image ng aming anak, isang maliit tila buto ng pangarap na binuo sa aking sinapupunan matapos ang 10 taon ng pagiging baog ng mga luha at ng walang katapusang panlalait mula sa aking biyenan. Ngunit ang regalong nakuha ko sa gabing ito ay hindi pagdiriwang, kundi ang hatol ng kamatayan sa aking pagkatao bilang isang asawa at bilang isang doktor. Siguraduhin mo lang, Adrian. Ang malamig at may autoridad na tinig ni Doña Beatriz ang aking biyen, anang sumunod na bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi dapat makakuha ng kahit isang kusing ang pamilya ni Isabela. Ang ari-arian ni Don Armando ay para sa iyo at sa magiging anak ninyo ni Celine kapag naisilang na ang sanggol na yan. Huwag mong hahayaang sirain ng babaeng yan ang plano natin. Huwag kayong mag-alala, Ina. Sagot ni Adrian, may tono ng tiwala at walang pakialam. Hawak ko ang buong operasyon sa ospital. Sa oras na lumabas ang bata, ang kaso laban kay Isabela ay sapat na para mabilanggo siya. Siya ang lalabas na nagnakaw sa pondo ng sarili niyang charity ward. Walang hukom ang magbibigay ng karapatan sa isang kriminal na mag-alaga ng bata. Bawat salita ay tila lason na dumadaloy sa aking mga ugat. Pakiramdam ko ay nawalan ng hangin ang aking mga baga. Ang aking himalang pagbubuntis, ang sanggol na aking ipinagdasal gabi-gabi, habang tinitiis ko ang malamig na pakikitungo ng pamilyang ito dahil sa aking kakulangan, ay isa lamang palang kasangkapan. Isang kasangkapan para makuha ang mana mula sa may sakit na tatay-tatayan ni Adrian, si Don Armando, bago ito pumanaw. At si Celine, ang kanyang lihim na kasintahan, na ngayon ay alam kong naghihintay na lamang sa aking pagbagsak. Nang hinig ang aking tuhod, ngunit pinilit kong wag mabuwal. Ang aking profesional na disiplina bilang isang chief OBGYN na nasanay sa mga emergency sa operating room ang pumigil sa aking sumigaw. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong protektahan ang aking anak. Mabilis kong inilid ang sobre ng ultrasound sa pinakailalim ng aking bag. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang mabilis na pumatak na luha sa aking pisini at sadyang niyanig ang susi ng bahay upang lumika ng ingay bago humakbang pasulong. Adrian, nandito na ako. Tawag ko, pilit na pinatatag ang aking boses na tila walang anomang narinig. Bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Lumabas si Adrian na may suot na simpleng t-shirt, ang gwapong mukha ng isang lieutenant colonel ng pulisa na minahal ko ng isang dekada ay walang bakas ng anumang kasamaan. Sa likod niya ay si Doña Beatriz, maringal sa kanyang sutla na pantulog, may hawak na rosaryo na tila ba siya ay isang banal na babae. Honey, nandiyan ka na pala. Ngumiti si Adrian, lumapit sa akin at humalik sa aking pisngi. Ang halik na dati ay nagbibigay sa aking init ay tila ba kagat ng isang ahas sa gabing ito. Bakit na yun ka lang nag-aalala kami ni Ina? Maraming pasyente sa emergency room, Adrian. Pagsisinungaling ko. Hinigpitan ko ang hawak sa strap ng aking bag. Natatakot na baka marinig nila ang mabilis na tibok ng aking puso. Tiningnan ako ni Doña Beatriz mula ulo hanggang paa gamit ang kanyang mapanghusgang mga mata. Isabela, dapat ay alam mo kung paano balansihin ang oras mo. Ang isang asawang palaging wala sa bahay ay hindi nakakatulton sa pamilya.
lalo na't hanggang ngayon ay hindi mo pa rin mabigyan ng tagapagmana ang anak ko. Ang marinig ang mga salitang iyon habang alam ko ang katotohanan ay nagdulot ng isang matalim na sakit sa aking dibdib. Gusto ko siyang sampalin ng katotohanan, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ang hiya at ang utang na loob na palaging itinatanim nila sa aking isipan dahil sa pag-ampun nila sa akin sa pamilyang ito ay tuluyan ng naglaho. Ngayon, ang tanging natitira na lamang ay ang malamig na pagnanais na mabuhay at lumaban. Pasensya na po, Ina. Marami lang po talagang sanggol na kailangang isilang sa mundo. Sagot ko, may malalim na kahulugan na tanging ako lang ang nakakaalam. Niyakap ako ni Adrian mula sa likod. Isang kilos na dati ay nagpapagaan ang aking loob. Ngunit na yon ay nagpapatayo ng aking balahibo sa takot. May inilabas siyang isang maliit na pelus na kahon at isinuot sa aking leeg ang isang nagnaningning na pilak na kwintas. Para sa iyo, honey. Maagang regalo para sa ating ika-10 anibersaryo sa susunod na buwan. Gusto kong laging tandaan na kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Bulong niya sa aking tainga. Ang kwintas ay parang isang malamig na kadena ng bilangguan, isang magandang pain bago ang aking pagbagsak. Napilitan akong ngumiti at hinawakan ang pendant nito. Salamat, Adrian. Napakaganda nito. Sige na, umakyat ka na at magpahinga. Ako na ang mag-aayos ng hapunan mo, aniya, habang hinahaplos ang aking buhok ng maywad na pagmamahal. Tumango ako at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Bawat hakbang ay tila ba paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Pagkapasok ko sa aming silid, agad kong nilock ang pinto. Sumandal ako rito at dahan-dahang napaslide pababa hanggang sa mapaupo ako sa malamig na sahig. Niyakap ko ang aking tiyan. Anak, naririnig mo ba si nanay hindi kanila makukuha? Ililigtas kita sa kanila kahit anong mangyari. Isang matinding takot ang lumamon sa akin, ngunit kasabay nito ay ang galit na nagsimulang mag-alab. Bilang trungkhwasa ng ospital, ako ang nagtatag ng Kalinga sa Ina Charity Foundation upang tulungan ang mga mahihirap na buntis. Ako lamang ang may hawak ng mga digital signature at token nito. Paano magagawang manipulahin ni Adrian ang pondo nang hindi ko nalalaman? Pinuksan ko ang aking laptop sa ibabaw ng lamesa upang tingnan ang aking personal na portal sa ospital. Nanginginig ang aking mga daliri habang nagtatype ng password. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang high-priority email ang pumasok mula kay Dr. Helen, ang aking pinakakatiwala ang kasamahan sa ospital at miyembro ng financial board. Ang paksa ng email, Emergency Kalinga Foundation Account Frozen. Mabilis kong binuksan ang mensahe. Ang mga salita sa screen ay tila mga kidlat na nagpadilim sa aking mundo. Isabella, kailangan mo itong tingnan na yun din. Ang internal audit team ng ospital ay naglabas ng ulat na mayroong illegal na offshore transfer na nagkakahalaga ng 15 milyong piso mula sa account ng Kalinga Foundation sa nakalipas na 3 araw. Ang lahat ng transaksyon ay inaprubahan gamit ang iyong personal na digital token at verified IP address mula sa computer sa iyong opisina. May emergency meeting ang board bukas ng 8:00 ng umaga at nakipag-ugnayan na sila sa PNP Financial Crimes Division. Nabalitaan ko na ang unit ng asawa mong si Adrian ang humahawak sa kaso. Isabella, anong nangyayari? Sabihin mong hindi ito totoo. Nanigas ang aking buong katawan. Ang bitag na binanggit ni Adrian sa silid-aklatan ay hindi pa pala sa hinaharap mangyayari. Ito ay kasalukuyan ang sumasakal sa aking leeg. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang pulis na may mataas na ranggo upang ihanda ang aking pagkakakulong bago ko pa man maipahayag ang aking pagbubuntis. Tumingin ako sa pinto ng silid, kung saan naririnig ko ang marahang mga hakbang ni Adrian na papaakyat sa hagdan. Dala ang aking hapunan na may kasamang lason ng pagtataksil. Sumunod na umaga ang malamig at puting liwanag ng fluorescent lamps sa ospital ay tila nagbago ng kahulugan.
Habang naglalakad ako sa pasilyo ng Department of Obstetrics and Gynecology, wala akong narinig kundi ang kakaibang katahimikan. Ang mga nurse at kapwa ko doktor na dating bumabati sa akin ng may ngiti at paggalang ay biglang umiwas ng tingin. Ang ilan ay nagbubulungan sa sulok habang nakatingin sa aking direksyon. Doon ko naramdaman ang unang hampas ng hiya, isang mabigat na pasanin na tila sumakal sa aking leeg. Nang marating ko ang aking opisina, napatigil ako. Bukas ang pinto. Sa loob nakita ko ang 2 pulis na naghahalongkat sa aking mga cabinet at drawer. Ang aking mga personal na gamit, ang mga medical records ng aking mga pasyente ay magulo ng nakakalat sa sahig. Nakatayo sa gilid si Dr. Helen, ang aking kaibigan na may nag-aalalang muka, ngunit walang magawa. Sa tabi niya ay si Director Santos, ang pinuno ng ospital. Anong ibig sabihin nito, Director Santos? Tanong ko pilit na pinananatiling matatag ang aking boses at nakataas ang aking no. Tumingin sa akin si Director Santos ng may matinding disappointment. Dr. Isabela, kailangan muna nating suspindihin ang iyong lisensya at tungkulin sa ospital habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang pondo ng kalinga sa Aina Foundation ay nawawala at ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa iyo. Ngunit alam ninyong hindi ko magagawa yan. Inilaan ko ang buong buhay ko para sa pundasyong yan, depensa ko. Isa sa mga pulis, isang lalaking may malamig na tingin na alam kong tauhan ni Adrian, ang lumapit sa akin. Dr. Ledesma, may warrant kami para sa iyong pagsisyasat. Kailangan ninyong sumama sa amin sa presinto para sa formal na pagtatanong. Ang asawa ninyo, si Lieutenant Colonel Adrian Ledesma, ang nag-utos nito para sa isang mabilis na proseso. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Adrian, talagang hindi ka nag-aksaya ng panahon. Pagkalipas ng 1 oras, nakaupo ako sa loob ng isang madilim at malamig na silid tanungan sa presinto. Bumukas ang pinto at pumasok si Adrian. Wala na ang mapagmahal na asawa na nagregalo sa aking kwintas kagabi. Ang nakaharap ko ngayon ay ang isang opisyal ng batas, malamig, kalkulado at walang emosyon. Naupo siya sa aking tapat at naglapag ng isang makapal na folder. Adrian, paano mo nagawa ito sa akin 10 taon? Adrian, bulong ko, ramdam ko ang init ng luha na nagbabadyang pumatak, ngunit pinilit ko itong pigilan. Isabela, wag nating pahirapan ang isa't isa. Mas mababa ang kanyang boses na yon, ngunit puno ng panganib. Ang ebidensya laban sa iyo ay walang kapintasan. Ang iyong computer, ang iyong digital signature. Ikaw ang lumalabas na kumuha ng 15 milyong piso. Sa tingin mo ba ay paniniwalaan ka ng korte kung ikukumpara sa mga dokumentong ito? May inilabas siyang isang papel mula sa kanyang bulsa at inislide ito sa aking tapat. Pirmahan mo ito, Isabela. Isang kasunduan para sa mabilis na paghihiwalay at waiver ng anumang karapatan sa pangalan at ari-arian ng pamilya Ledesma. Kapag ginawa mo ito, titiyakin ko na makakakuha ka ng bail at hindi ka mabulok sa kulungan. Bibigyan kita ng pagkakataon na magsimula muli sa ibang lugar. Tiningnan ko ang papel. Separation agreement. Gusto niya akong palayasin ng walang dala upang malinis ang daan para sa kanyang kabit na si Celine at sa mana ni Don Armando. Ginamit niya ang aking kalayaan bilang panakot. Sa ilalim ng lamesa, mahigpit kong pinagsama ang aking 2 kamay. Ibinabaon ko ang aking mga kuko sa aking sariling palad. Masakit, ngunit ang pisikal na sakit na yon ang tanging bagay na nagpapanatili sa aking gising at nagpigil sa aking humagulgol sa harap ng halimaw na ito. Naramdaman ko ang malapot na dugo na dahan-dahang lumabas mula sa aking sugat sa palad. Ngunit hindi ko ipinakita ang anumang kahinaan sa aking mukha. Paano kung ako pumirma? Hamon ko, tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Bahagyang nagbago ang mukha ni Adrian, tila nagulat sa aking katatagan. Kung hindi mo pipirmahan ito, Isabela, titiyakin ko na ang kasong isasampa ko sa iyo ay walang piyansa. Mabubulok ka sa kulungan ng kababaihan at hinding-hindi mo na makikita ang sikat ng araw. Naintindihan ko na ang lahat. Kung mananatili ako sa Maynila, mawawalan ako ng lisensya.
Siya makukulong ako. At ang higit sa lahat, kukuha nila ang aking anak sa oras na ipanganak ko ito. Kailangan ko ng oras. Kailangan ko ng oras para mag-isip, Adrian. Hindi ko kayang pumirma ngayon ng walang sarili kong abogado. Sabi ko, pilit kong pinanginig ang aking boses upang isipin niyang natatakot ako. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mukha. Sige, bibigyan kita ng 24 na oras, Isabela. Makakauwi ka muna ngayon. Ngunit huwag mong subukang tumakas dahil binabantayan ng mga tao ko ang bahay natin. Pinalabas ako ng presinto ng pansamantala. Pagka-uwi ko sa ancestral house, walang tao roon. Marahil ay umalis si Doña Beatriz upang ipagdiwang ang aking nalalapit na pagbagsak. Agad akong pumasok sa aking silid at inilok ang pinto. Hinawakan ko ang aking leeg. Sa ilalim ng aking damit, kasabay ng kwintas na ibinigay ni Adrian, ay nakasabit ang isang maliit na silver USB key, ang aking personal na backup drive. Naglalaman ito ng buong mirror backup ng system log ng ospital bago nila ako i-lockout kahapon. Nareto ang patunay na ang aking account ay na-access mula sa labas gamit ang isang hindi autorisadong IP address. Mabilis akong nagimpake ng isang maliit na duffel bag. Kinuha ko ang aking mga natipong cash sa safe, ang aking mga lisensya sa medisina at ang pinakamahalaga ang ultrasound ng aking anak. Hating gabi na nang dahan-dahang kong binuksan ang pinto sa likod ng bahay na daanan ng mga katulton. Sa tulong ng dilim at ng malakas na ulan ng Maynila, matagumpay kong naiwasan ang sasakyan ng pulis na nakaparada sa harap ng tarangkahan. Bago ako tuluyang lumabas, binitiwan ko ang aking gintong singsing sa kasal sa ibabaw ng malamig na lamesa sa kusina. Isang tahimik na deklarasyon na mula sa gabing ito, wala nang Isabela Ledesma na magiging sunod-sunuran sa kanila. Sumakay ako sa isang taxi patungo sa South Harbor. Ang aking destinasyon, Palawan. Ang malayo at tahimik na isla kung saan may maliit na klinika ang aking kaibigan at kung saan alam kong hindi ako madaling mahanap ng kapangyarihan ng pamilya Ledesma. Matapos ang mahabang biyahe sa barko at lumang bus, narating ko rin ang Palawan. Isang maliit na barangay sa baybayin ng El Nido ang naging hantungan ko. Dito ang simoy ng dagat na may halong alat ang dahan-dahang ugong ng mga puno ng niyog at ang malawak na asul na karagatan ang sumalubong sa akin. Napakalayo nito sa mausok maingay at mapanghusgang mga kalye ng Maynila. Umuupa ako ng isang maliit at simpleng silid sa bahay ni Aling Teresa, isang mabait na matandang biyuda. Dito ka muna, Dr. Bella. Alam kong bago ka rito sa amin, pero napakalaking biyaya ng pagdating mo. Nakangiting sabi ni Aling Teresa habang inilalagay ang isang basong sariwang buko sa aking lamesa. Dr. Bella, ang ipinakilala kong pangalan, isang simpleng doktor na nagboluntaryo sa kanilang komunidad upang takasan ang ingay ng lungsod. Dito, walang nakakakilala sa akin bilang asawa ng isang sikat na opisyal ng pulisya. Walang nakakaalam sa kaso ng embezzlement na nakasulat sa mga pahayagan sa Maynila. Ang nakikita lang ng mga tao rito ay ang aking mga kamay na handang gumamot at ang aking pusong handang makinig. Nagsimula akong magtrabaho sa maliit na health center ng barangay. Kulang ang mga kagamitan luma, ang mga kama, at madalas ay kapos sa gamot. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng aking sinumpaang tungkulin bilang doktor. Sa Maynila, nalunod ako sa politika ng ospital at sa marangyang pamumuhay ng pamilya Ledesma. Dito, ang medisina ay tapat at payak ito ay tungkol sa pagpapanatili ng buhay. Tiningnan ko ang mga buntis na nanay na pumipila sa klinika. Karamihan sa kanila ay walang pambayad sa regular na prenatal check-up. Nung hawakan ko ang tiyan ng isang batang ina, upang pakinggan ang tibok ng puso ng kanyang sanggol gamit ang lumang fetoscope, naramdaman ko ang isang matinding koneksyon. Isang gabi habang nakaupo ako sa tabi ng bintana ng aking silid, nakikinig sa banayad na hampas ng alon sa dalampasigan, biglang may kakaibang nangyari.
Nakaramdam ako ng isang maliit tila mabilis na pitik sa loob ng aking sinapupunan. Isang banayad na sipa. Napatigil ako. Napahawak ako sa aking tiyan at dahan-dahang pumatak ang aking luha. Hindi ito luha ng lungkot kundi ng wagas na pag-asa. Ito ang unang pagkakaroon ko ng pakiramdam sa paggalaw ng aking anak. Nararamdaman kita anak, bulong ko sa dilim habang hinahaplos ang aking lumalaking tiyan. Tama nga si nanay na lumikas tayo rito. Dito ligtas tayo. Lalaki kang malakas at malayo sa kasamaan ng mga taong nagtaksil sa atin. Ang sandaling yon ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Hindi ako pwedeng manatiling, nagtatago lamang ng walang ginagawa. Kailangan kong linisin ang aking pangalan para sa hinaharap ng aking anak. Nang sumunod na araw, binuksan ko ang aking laptop gamit ang isang portable pocket wifi. Isinaksak ko ang aking silver USB key upang ipagpatuloy ang pagsusuri sa system logs ng Kalinga sa Ina Foundation. Tiningnan ko ang huling destinasyon ng 15 milyong piso na kinuha mula sa pondo. Ang pera ay dumaan sa 3 magkakaibang bank accounts bago tuluyang pumasok sa isang pribadong korporasyon na nagngangalang Astrea Holdings and Development. Agad kong hinanap sa internet ang rehistro ng kumpanyang ito. Nagrat ako nang makita ang address ng kanilang pangunahing opisina. Hindi ito matatagpuan sa isang mataas na gusali sa Makati o Bonifacio Global City. Ang nakasulat na address ay matatagpuan mismo rito sa Palawan, malapit sa port area ng El Nido. Napakunot ang aking no. Bakit dito? Ano ang kinalaman ng pamilya Ledesma partikular na ni Doña Beatriz sa isang tila abandonadong kumpanya sa probinsya? Kinamagahan, naglakad ako patungo sa port area sa ilalim ng pagkukunwari na bibili ng ilag medical na kagamitan para sa clinic. Hinanap ko ang address ng Astrea Holdings. Nang marating ko ang lugar, nakita ko ang isang luma at tila abandonadong gusaling kahoy na may maliit na karatula. Mukha itong isang bodega ng mga isda, ngunit may ilang lalaking nakabantay sa labas na may kahina-hinalang kilos. At doon, biglang tumigil ang tibok ng aking puso. Nakapark mismo sa harap ng gusali ang isang marang yang itim na SUV. Kilalang-kilala ko ang sasakyang iyon. Ang plaka nito ay mula sa Maynila at ito ang eksaktong uri ng sasakyan na madalas gamitin ng mga matataas na opisyal at koneksyon ni Doña Beatriz sa pamahalaan. Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking katawan. Ang kadiliman ng Maynila ay dahan-dahang nang umaabot sa aking tinataguan. Hagupit ng bagyo ang buong El Nido ng gabing iyon. Ang malakas na ulan ay walang awang humahampas sa bubungang lata ng maliit na health center at ang hangin ay tila nagpupumilit na gibain ang mga lumang bintanang kahoy. Nawala ng kuryente sa buong barangay. Ang taming nabibigay ng liwanag sa loob ng klinika ay ang 2 debateryang emergency lantern na nakasabit sa dingding. Naka-duty ako kasama si Aling Teresa. Nag-aayos kami ng mga huling kahon ng mga gamot upang hindi mabasa ng tumutulo tubig mula sa kisame nang biglang bumukas ng marahat ang pinto ng klinika. Sinalubong kami ng malamig na hangin at ulan kasabay ng pagpasok ng isang matangkad at matikas na lalaki. Basa ang kanyang jacket at sa kanyang mga bisig ay karga niya ang isang matandang lalaki na duguan ng ulo at walang malay. Tulong-tulungan ninyo kami na aksidente ang sasakyan namin sa matarik na daan sa itaas. Pasigaw na pakiusap ng lalaki. Bakas ang takot sa kanyang boses, ngunit pilit niyang pinapanatili ang kontrol sa kanyang sarili. Agad na gumising ang aking doktor na instincts. Nawala ang lahat ng pagod at takot sa aking isipan. Ipasok mo siya rito. Ipagulong mo siya sa higaan na ito. Sigaw ko sa gitna ng ingay ng bagyo. Ibinaba niya ang matanda. Agad kong sinuri ang kondisyon nito. Maputla ang matanda, mahina ang pulso, at may malalim na sugat sa bahagi ng leeg malapit sa carotid artery na patuloy na bumubuga ng dugo. Kung hindi ito mapipigilan sa lalong madaling panahon, mamatay siya sa loob ng ilang minuto dahil sa pagkaubos ng dugo.
Aling Teresa, kailangan ko ng surgical kit, sterile sutures at clamp na yun na, utos ko. At kailangan ko ng mas maraming ilaw. Hawakan mo ang flashlight. Ngunit nanginginig ang kamay ni Aling Teresa sa takot ng makita ang napakaraming dugo. Agad na sumalo ang matikas na lalaki. Ako na po, doktora. Sabihin ninyo kung saan ko itatapat ang ilaw? Tiningnan ko ang lalaki. Basang-basa siya, may mga galos din sa mukha, ngunit matatag ang kanyang mga kamay habang hawak ang malaking flashlight. Ito si Gabriel. Inihanda ko ang mga gamit. Walang sapat na kagamitan sa maliit na klinikang ito para sa isang komplikadong operasyon. Ngunit wala akong pagpipilian. Pinainit ko ang mga forceps sa portable gas burner upang masiguro ang sterility nito. Nang hawakan ko ang karayom upang simulan ang pagtahi, naramdaman ko ang bahagyang pangangatog ng aking sariling mga daliri. Ang pagod ng aking katawan dahil sa pagbubuntis at ang lamig ng gabi ay nagsisimulang sumuko. Huminga ako ng malalim. Ipinikit ko ang aking mga mata sa loob ng 1 segundo at hinawakan ang aking tiyan. Anak, tulungan mo si nanay. Kailangan nating iligtas ang taong ito. Nang idilat ko ang aking mga mata, nawala ang anumang pangangatog. Ang aking mga kamay ay naging kasing talas at kasing tatag ng isang siruhano sa pinakamalaking ospital sa Maynila. Ipatapat mo ang ilaw mismo rito sa ugat. Huwag mo igagalaw. Utos ko kay Gabriel. Opo, doktora, sagot niya. Walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng flashlight, sinimulan kong hanapin ang napunit na ugat. Sa bawat tahi, bawat simpol, nang sinulid ang aking konsentrasyon ay nasa pinakamataas na antas. Ang ingay ng bagyo sa labas ay tuluyang nawala sa aking pandinig. Ang tanging mahalaga ay ang buhay na nasa ilalim ng aking mga kamay. Biglang tumigil ang pag-inga ng matanda. Ang monitor ng pulso ay nagpakita ng mapanganib na pagbaba ng tibok ng puso. Nag-arrest siya, Aling Teresa. Ihanda mo ang ambu bag, sigaw ko. Agad akong sumampa sa gilid ng higaan at sinimulan ang chest compressions. Kahit na nahihirapan dahil sa aking lumalaking tiyan, ginamit ko ang buong lakas ng aking katawan upang isagawa ang CPR. 1, 2, 3, bawat bomba ay may kasamang panalangin. Pawis na pawis ako sa kabila ng malamig na hangin ng bagyo. Nakita ko ang pagkamangha at paggalang sa mga mata ni Gabriel habang pinapanood ang isang buntis na doktor na lumalaban para sa buhay ng kanyang amo. Matapos ang halos 2 minuto ng walang humpay na laban, biglang napasinghap ang matanda. Bumalik ang kanyang paghinga mas malakas at mas matatag ang tibok ng puso. Napaupo ako sa tabi ng kama, hinahabol ang aking hininga habang pinupunasan ang pawis sa aking noo gamit ang aking manggas. Ligtas na siya. Tapos na ang tahi at kontrolado na ang pagdurugo. Lumuhod si Gabriel sa tabi ng higaan ng matanda, hinawakan ang kamay nito at pagkatapos ay tumingin sa aking na may basang mga mata dahil sa pasasalamat. Maraming salamat, doktora. Kung hindi dahil sa inyo, nawala na siya. Basag ang boses na sabi ni Gabriel. Ikaw ang naging instrumento ng Diyos. Tungkulin ko ito bilang doktor. Sagot ko pilit na ngumiti bang inaayos ang kumot ng pasyente. Sino ba siya? At paano kayo napunta sa gitna ng bagyo? Nag-alinlangan si Gabriel ng ilang segundo. Tila nag-iisip kung dapat ba niyang sabihin ang katotohanan. Ngunit nang makita ang aking tapat na mga mata, bumuntong hininga siya. Siya po si Don Armando Ledesma, may-ari ng malawak na lupain at kumpanya sa Maynila. Nanggaling kami sa kanyang pribadong rest house rito sa El Nido upang umiwas sa gulo sa lungsod. Pauwi na sana kami nang magkaroon ng landslide sa daan. Halos humin to ang tibok ng aking sariling puso nang marinig ang pangalang iyon. Don Armando Ledesma, ang ama-amahan ni Adrian, ang taong pinakamakapangyarihan sa pamilyang nagtaksil sa akin, ang taong nais nilang nakawan ng mana. At ngayon, ang kanyang buhay ay karugtong ng aking mga kamay. Tiningnan ko si Gabriel.
May kakaibang katapatan at tapang sa kanyang mga mata. Malayo siya sa mapang-aping aura ni Adrian. Siya ay tapat, tila handang mamatay para sa kanyang amo. Paglipas ng ilang oras, dahan-dahang humina ang bagyo. Ang matanda ay nagsimula ng gumalaw at dahan-dahang idilat ang kanyang mga mata. Lumapit ako upang palitan ang kanyang IV drip. Dahil sa aking pagyuko, ang silver medallion ng St. Jude na regalo ng aking yumaong ama na si Dr. Manuel na palagi kong isinusuot sa ilalim ng aking damit ay lumabas mula sa aking kwelyo at sumabit sa tapat ng mukha ng matanda. Napatitig si Don Armando sa medalyon. Nanlaki ang kanyang mga mata at pagkatapos ay tumingin siya sa aking mukha nang may matinding gulat at emosyon. Manuel? Mahinang bulong ng matanda tuyo ang kanyang lalamunan, ngunit puno ng panginginig. Ikaw, anak ka ba ni Manuel? Nang makita ni Don Armando ang aking medalyon, tila ba naglakbay ang kanyang isipan sa nakaraan? Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng panghihina, ay napuno ng luha at matinding respeto. Ang iyong ama, si Manuel, simula ng matanda, habang dahan-dahang hinahawakan ang aking kamay gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Siya ang pinakatapat na doktor na nakilala ko, Isabela. Maraming taon na ang nakalilipas bago ka pa man ipanganak siya, ang naging takbuhan ng aking pamilya sa gitna ng pinakamalaking krisis. Utang ko sa kanya ang aking buhay at ang aking danggal. Baka sa kanyang tinig ang isang mabigat na lihim, ngunit hindi ko muna siya tinanong. Alam kong mahina pa ang kanyang katawan. Sapat na muna sa akin na malaman na ang aking yumaong ama ay nag-iwan ng magandang alaala sa taong ito. Nakaramdam si Don Armando ng agarang tiwala sa akin at gayon din ako sa kanya. Dr. Bella, sabi niya kinabukasan habang tinutulungan ko siyang maupo sa kama. Alam kong may tinatakasan ka mula sa Maynila. Hindi ko alam kung ano ang gulo na yon, ngunit huwag kang mag-alala. Habang kasama mo kami ni Gabriel rito sa Palawan, hinding-hindi ka nila masasaktan. Ligtas ka rito. Napatamo ako ng may pasasalamat. Ngunit alam kong hindi ako pwedeng manatiling ligtas lamang habang ang aking karangalan ay nakabaon sa putik ng kasinungalingan sa Maynila. Kailangan kong kumilos. Matapos makatulog si Don Armando, nilapitan ko si Gabriel sa labas ng klinika. Gabriel, may pabor sana akong hihingin sa iyo. Kailangan kong makapasok sa opisina ng Astrea Holdings sa Daungan. May kinalaman yon sa kasong ibinibintong sa aking sa Maynila. Napakunot ang no ni Gabriel. Bakas ang pag-aalala sa kanyang matikas na mukha. Mapanganib doon, doktora. Maraming tauhan doon at may sarili silang mga gwardiya. Ano ang balak mo? Gagamitin ko ang aking propesyon, sagot ko ng may determinasyon. Magpapanggap ako na mula sa Department of Health nagsasagawa ng biglaang sanitary inspection at health check-up para sa mga trabahador matapos ang bagyo. Sa ganitong paraan, hindi sila maghihinala. Matapos ang ilang minutong pag-aalinlangan, pumayag din si Gabriel. Isinuot ko ang aking puting laboratory coat at stethoscope upang magmukhang formal, habang si Gabriel naman ay nagsuot ng simpleng polo shirt at may hawak na clipboard upang magmukhang aking katulong. Nang marating namin ang opisina ng Astrea Holdings, sinalubong kami ng isang masungit na gwardiya. Magandang umaga, simula ko gamit ang aking pinaka-profesional at may autoridad na boses. Ako si Dr. Bella mula sa Department of Health. Nagsasagawa kami ng sapilitang pagsusuri sa mga opisina at bodega rito sa Daungan matapos ang bagyo upang maiwasan ang pagkalat ng leptospirosis at iba pang sakit sa mga manggagawa. Ang aking seryosong muka at ang stethoscope sa aking leg ay naging sapat na sandata. Natakot ang gwardiya na baka masite ang kanilang kumpanya para sa sanitary violation, kaya agad niyang tinawag ang manager. Pinayagan kaming pumasok upang suriin ang pasilidad. Habang tinitingnan ko ang kusina at kunwaring kinukunan ng blood pressure ang dalawang trabahador, dahan-dahang ginabayan ako ni Gabriel patungo sa likod na opisina kung saan matatagpuan ang pangunahing computer ng kumpanya. Nang lumabas ang manager upang kunin ang listahan ng mga empleyado, mabilis akong umupo sa tapat ng computer.
Nanginginig ang aking mga kamay habang isinasaksak ang aking silver USB key upang simula ng pag-download ng mga dokumento gamit ang decryption software na inihanda ko. Sa screen, lumitaw ang isang lihim na folder, Confidential Financial Transactions, Manila Office. Binuksan ko ang ledger. Doon ko nakita ang katotohanan. Ang 15 milyong piso na kinuha mula sa pondo ng aking kalinga sa Ina Foundation ay pumasok sa kumpanyang ito at agad na inilabas upang ibayad sa iba't ibang tao. Ngunit ang higit na nagpanginig sa aking kalamnan ay ang dahilan ng mga pagbabayad. Medical Malpractice Settlements, Beatrice Ledesma Clinic, 1992-1995. Mayroong serye ng mga kaso ng pagkamatay ng mga sanggol at ina sa lumang pribadong klinika ni Doña Beatrice sa Maynila, maraming taon na ang nakalilipas, na binayaran ng napakalaking halaga upang manatiling lihim at hindi umabot sa korte. Ang pera ng aking charity foundation ay ninakaw upang pondohan ang mga panibagong pananahimik ng mga testigo at opisyal ng batas na nagbabantay sa mga lihim na yon hanggang ngayon. Pagkatapos naming matagumpay na makalabas ng gusali ng walang nakakapansin, naupo kami ni Gabriel sa isang malapit na dalampasigan. Malinis ang hangin matapos ang bagyo, ngunit ang aking puso ay mabigat sa galit. May inilabas si Gabriel na binalot na kanin at pritong isda sa dahon ng saging. Kain po muna kayo, doktora. Kailangan ninyo ng lakas para sa bata. Tumingin siya sa aking tiyan nang may banayad na ngiti. Pumanaw ang nanay ko noong bata pa ako dahil sa sakit, dahil wala kaming pambayad sa doktor. Kaya noong makita ko kayo na iniligtas si Don Armando at kung paano ninyo inaalagaan ang mga nanay sa klinika nang walang hinihining kapalit, alam kong mabuti kayong tao. Handa akong tumulong sa inyo na lumaban. Nayak ako habang kumakain ng simpleng pagkain na ibinahagi niya sa akin. Ang katapatan ng taong ito ay nagbigay sa aking lakas na magpatuloy. Pagbalik ko sa aking silid ng gabing yon, muli kong binuksan ang aking laptop upang suriin ang huling pirma sa transaksyon sa aking USB. At dun, nakita ko ang katapusan ng aking pagdududa. Ang scanned signature ng kinatawan ng Astrea Holdings na nag-apruba sa pagtanggap at paglilipat ng ninakaw na pera mula sa aking pundasyon ay walang iba, kundi ang pirma ni Doña Beatrice Ledesma. Hawak ko na ang ebidensya. Si Doña Beatrice ang utsak ng pagnanakaw at ginamit niya ang kanyang asawa at ang aking asawang si Adrian upang ako ang isakripisyo. Habang sinusuri ko ang mga ulat ng pagsusuri sa dugo ni Don Armando sa maliit na lamesa ng aking silid, napansin ko ang isang bagay na bumasag sa aking konsentrasyon. Ito ay ang kanyang grupo ng dugo o blood type. O negative, bulong ko sa aking sarili dahan-dahang binabasa ang nakasulat sa laboratory report. Si Don Armando ay may blood type na O. Napatigil ako. Isang malaking alarm bell sa aking utak bilang isang doktor ang biglang tumunog. Sa Maynila alam kong may blood type si Adrian na O positive. At si Doña Beatrice nung minsang sumailalim siya sa isang operasyon, ako mismo ang nag-ayos ng kanyang chart at nakasulat doon na siya ay AB positive. Sa ilalim ng batas ng herensya ng dugo, ang tinatawag na Mendelian inheritance, ang isang magulang na may blood type na AB at ang isang magulang na may blood type na O ay hindi kailanman magkakaroon ng anak na may blood type na O. Ang magiging anak ng isang magulang na AB at O ay maaari lamang maging blood type A o blood type B. Hinding-hindi sila magiging blood type O. Dahil ang magulang na AB ay nagbibigay lamang ng alinman sa A o B allele sa kanilang anak. Si Adrian ay type O. Si Don Armando ay type O. At si Beatrice ay type AB. Ito ay isang biolohikal na imposibilidad. Hindi maaaring maging tunay na anak ni Beatrice si Adrian. Kung si Don Armando ang ama, imposibleng si Beatrice ang ina, at kung si Beatrice ang ina, imposibleng si Adrian ang lumabas na type O.
mabilis ang aking paghinga. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ito ay hindi isang simpleng pagkakamali sa laboratorio. Bilang isang true harsan na nagturo ng batas na ito sa daan-daang estudyante ng medisina, alam kong mayroong isang malaking kasinungalingan sa likod nito. Mabilis kong binuksan ang aking laptop. Ginamit ko ang aking lihim na kopya ng master database ng aming ospital sa Maynila, ang taming bagay na hindi nila nagawang burahin nang suspindihin nila ako. Sinaliksik ko ang mga digital records ng mga ipinanganak 32 taon na ang nakalilipas ang taon kung kailan isinilang si Adrian Ledesma. Hinanap ko ang pangalang Beatrice Ledesma, petsa Oktubre 14, 1992. Lumitaw sa screen ang nascan na lumang pahina ng papel na logbook ng ospital. Ang sulat kamay ay luma at may bahid ng tinta, ngunit malinaw ang nakasulat. Beatrice Ledesma, oras ng panganganak, 11:45 p.m., sanggol lalaki. Ngunit nang iscroll ko pababa ang medical na ulat ng sanggol, nanginig ang aking buong katawan. Diagnosis severe fetal distress, meconium aspiration syndrome. Resuscitation failed. Oras ng kamatayan, 11:58 p.m. Ang tunay na sanggol ni Beatrice ay namatay 13 minuto matapos itong isilang, at ang higit na nagpabagsak sa aking luha ay ang pirma ng doktor na nag-asikaso sa panganganak at pumirma sa logbook ng kamatayan ng bata, Dr. Manuel Santos, ang aking yumaong ama. Nanginig ako ng husto. Ang aking ama ang doktor sa gabi ng trahedya na yon. Ngunit paano nagyari na sa mga dokumento ng paglabas sa ospital, kinabukasan nakasulat na si Beatrice Ledesma ay lumabas na may kasamang isang malusog na sanggol na lalaki na pinangalan ng Adrian Ledesma? Sinaliksik ko ang iba pang mga panganganak sa parehong gabi. Isang mahirap na babaeng nagngangalang Maria Ramos ang nanganak din ng isang malusog na sanggol na lalaki sa ganap na 11:30 p.m. Ngunit sa kanyang record nakasulat na infant expired, stillborn. Walang ibang detalye, ngunit may mga lagda na tila ba minadali. Doon ko na intindihan ang buong katotohanan. Ninakaw ni Beatrice ang malusog na anak ng mahirap na babaeng yon upang palitan ang kanyang namatay na sanggol upang mapanatili ang kanyang posisyon. Yako asawa ng bilyonaryong si Don Armando na nag-aabang ng isang tagapagmana. At ang aking ama ay malamang na tinakot o pinilit na makipagtulungan sa krimeng yon. Kaya pala, pagkatapos ng taong yon, pinili ng aking ama na iwan ang malaking ospital sa Maynila at lumipat sa maliit na klinika sa probinsya, habang palaging ibinubulong sa akin, "Huwag mang hahayaang mabili ng kapangyarihan ng iyong katotohanan, Isabela. Ang kapangyarihan ay kayang patahimikin ang panulat, ngunit hindi dito kayang baguhin ang dugo." Isakura ko ang aking laptop at lumabas sa maliit na balkone ng aking silid. Ang paglubog ng araw sa Palawan ay nagkulay ng malalim na pula at lila sa kalangitan. Ang malamig na hangin ng dagat ay humampas sa aking mukha habang patuloy na dumadaloy ang aking mga luha. "Papa!" Bulong ko sa hangin habang nakatingin sa abot tanaw. Ito pa ang dahilan kung bakit mo ako sinanay na maging isang tapat na doktor para sa gabing ito marinig ko ang sigaw ng katotohanan mula sa nakaraan na pilit mong itinago? Naramdaman ko na ang aking pagdating dito, ang aking pagliligtas kay Don Armando, ay hindi isang simpleng pagkakataon. Ito ay ang tadhana na dahan-dahang nag-aayos ng timbangan ng katarungan na nasira 32 taon na ang nakalipas. Pumasok ako muli sa silid. Kailangan ko ng modernong siyentipikong ebidensya upang patunayan ito sa korte. Laging natutulog si Don Armando sa kabilang silid sa ilalim ng pagbabantay ni Gabriel. Dahan-dahan akong pumasok sa kanyang silid. Sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kanyang higaan ay ang kanyang personal na suklay na gawa sa kahoy. Lumapit ako nang walang ingay.
Maingat kong kinuha ang ilang hibla ng kanyang kulay pilak na buhok na may kasamang ugat o hair follicle upang matiyak ang kalidad ng DNA. Inilagay ko ang mga ito sa loob ng isang malinis na plastic Ziploc bag. Mayroon akong kopya ng DNA profile ni Adrian mula sa aming mga lumang paggamot sa fertility clinic sa Maynila na dala ko sa aking bag. Ipadadala ko ang mga hibla ng buhok na ito sa isang independenteng forensic laboratory sa Maynila gamit ang ibang pangalan. Kapag lumabas ang opisyal na resulta ng DNA na nagpapatunay na walang ugnayan si Don Armando kay Adrian, ang buong imperyo na pangarap nilang makuha ay tuluyang guguho. Dumating ang opisyal na sulat mula sa forensic laboratory sa Maynila pagkalipas ng 1 linggo sa pamamagitan ng isang lihim na courier na inayos ng aking kaibigang si Dr. Helen. Hawak ko ang puting papel habang naglalakad patungo sa silid ni Don Armando. Siya ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa tahimik na dagat ng Palawan. Malaki na ang kanyang ipinagbago. Mas masigla na ang kanyang muka at matatag na ang kanyang paghinga dahil sa aking pangangalaga. Don Armando, tawag ko ng dahan-dahang. Mayroon po akong kailangang ipakita sa inyo. Tungkol po ito kay Adrian at sa pamilya ninyo. Ipinakita ko sa kanya ang ulat ng DNA test, kasabay ng nascan na kopya ng lumang logbook ng ospital mula noong 1992. Ipinaliwanag ko sa kanya ang batas ng genetics na nagpapatunay na hindi maaring maging anak ng isang AB na ina at O na ama ang isang sanggol na may blood type na O. Ipinakita ko din ang talaan na ang tunay niyang anak ay pumanaw 13 minuto matapos isilang. Nanatiling tahimik si Don Armando. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang malalim at tahimik na lumbay. Dahan-dahang pumatak ang mga luha sa kanyang kulubot na pisngi habang nakapikit ang kanyang mga mata. Sa loob ng 32 taon, Isabela, mahina niyang simula may panginginig sa kanyang boses. May bahagi sa aking puso ang palaging magdududa. Hindi ko kamukha si Adrian. Wala siyang puso ng isang Ledesma. Ngunit pinili kong magbulag-bulagan dahil sa takot ko kay Beatrice at sa labis kong kagustuhan na magkaroon ng isang pamilya. Nayon ang siyensya na mismo ang nagsasabi ng katotohanan. Dahan-dahang itinaas ni Don Armando ang kanyang nanginginig at mainit na kamay at ipinatong ito sa aking balikat. Tumingin siya sa akin ng may wagas na pasasalamat. Salamat, Isabela. Salamat dahil ibinigay mo sa akin ang katotohanan bago ako tuluyang bawian ng buhay. Ang iyong ama si Manuel ay tiyak na ipinagmamalaki ang kanyang matapang na anak na yon. Ano po ang balak ninyong gawin? Tanong ko. Tumingin si Don Armando kay Gabriel na nakatayo sa tabi ng pinto. Hindi ko hahayaan na ang imperyong binuo ko ng buong buhay ay mapunta sa mga kamay ng mga impostor at mamamatay tao. Gabriel, tawagan mo si Ate Santos sa Puerto Princesa. Kailangan kong gumawa ng isang bagong testamento ngayon din. Sa tulong ng isang lokal na abogado na pinagkakatiwalaan ni Don Armando, sumulat siya ng isang testamento o holograpiko, isang sulat kamay na huling habilin na legal sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Sa testamentong yon, binawi niya ang lahat ng naunang habilin at opisyal na tinanggal si Adrian sa listahan ng mga tagapagmana. Ngunit bago namin matapos ang proseso, pumasok si Gabriel sa silid. Seryoso at tense ang kanyang mukha. Agad niyang isinara at inilak ang pinto. Doktora Bella, kailangan nating mag-ingat, mahina, ngunit mabilis na sabi ni Gabriel. May mga lalaki mula sa Maynila na nagtatanong-tanong sa daungan. Hawak nila ang iyong larawan. Mga tauhan sila ni Adrian. Hinahanap nila ang isang buntis na doktor. Kinabahan ako ng husto. Napahawak ako sa aking tiyan. Nahanap na ba nila ang lokasyon natin? Hindi pa naman, ngunit maliit lang ang El Nido. Madali nilang mararating ang barangay na ito, sagot ni Gabriel habang sumisilip sa bintana. Ngunit huwag kayong matakot, Doktora. Ipinangako ko kay Don Armando at ipinapangako ko sa iyo at sa iyong anak. Poprotektahan ko kayo kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Napatitig ako kay Gabriel.
Bakas ang wagas na katapatan sa kanyang mga mata, isang katangiang kailanman ay hindi ko nakita kay Adrian. Inilabas ni Gabriel ang kanyang satellite phone upang tawagan ang pinagkakatiwalaan niyang regional director ng pulisya para humingi ng tulong. Ngunit bigla siyang napatigil habang nakatingin sa screen. Walang signal, bulong niya. Lumapit siya sa bintana at itinaas ang telpon, ngunit wala pa ring pagbabago. Imposible ito! Walang bagyo o ulap na yon. Ngunit patay ang lahat ng cellular at satellite signal sa buong bahay na ito. Tumingin siya sa akin nang may matinding babala sa kanyang mga mata. Hinojam nila ang signal natin. Gumagamit sila ng military-grade signal jammers. Alam na nila kung nasaan tayo, Isabella. Paparating na sila. Habang nagmamadali kaming mag-impake ng mga gamit sa ilalim ng malamig, natakot na dulot ng pagkawala ng signal, hindi mapakali ang aking isipan. Patuloy kong tinitingnan ang digital copy ng lumang logbook ng ospital mula noong 1992 na nasa aking laptop. Maria Ramos. Bulong ko sa aking sarili, dahan-dahang binabasa ang pangalan ng mahirap na ina na nanganak sa parehong gabi kung kailan isinilang si Adrian. Napatigil si Gabriel sa tabi ng pinto nang marinig ang pangalang iyon. Ang kanyang katawan ay nanigas at dahan-dahan siyang lumingon sa akin ng may halong gulat. Doktora, paano ninyo nalaman ang pangalang yan? Tanong ni Gabriel, seryoso ang kanyang boses. Siya ang ina ng malusog na sanggol na ipinanganak sa tabi ng silid ni Doña Beatriz, paliwanag ko. Ang sanggol na kinuha ni Beatriz upang maging si Adrian. Bakit, Gabriel? Kilala mo ba siya? Huminga ng malalim si Gabriel, parang may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan. Si Maria Ramos. Siya ang aking ina. Siya ang babaeng nagpalaki sa akin sa isang maliit na baryo rito sa Palawan bago siya pumanaw noong ako ay 10 taong gulang pa lamang. Ngunit bago siya mamatay, palagi niyang sinasabi sa akin na hindi niya ako tunay na anak. Sabi niya may isang mayamang pamilya sa Maynila na nag-utos na itapon ako. Ngunit hindi niya kaya dinala niya ako rito sa Palawan upang iligtas. Nanlaki ang aking mga mata. Ang piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabuo sa aking isipan. Gabriel, meron bang natatanging marka sa katawan mo noong bata ka pa? Mabilis kong tanong. Meron akong kakaibang balat o birthmark na hugis dahon ng maple sa aking kaliwang balikat. Sagot niya. Naguguluhan kung bakit ko ito itinatanong. Naalala ko nung ginamot ko ang kanyang mga galos pagkatapos ng aksidente sa daan. Nakita ko ang markang yon sa kanyang balikat. Mabilis kong binuksan ang confidential files ng aking ama. Sa ilalim ng medical na ulat ng tunay na anak ni Don Armando sa kanyang unang kasintahan, isang babaeng nagngangalang Elena na pumanaw din sa panganganak ng gabing yon dahil sa sabotahe ni Beatriz ay may nakasulat na tala, Male infant, distinctive maple leaf-shaped birthmark on the left shoulder. Doon ko na intindihan ang lahat. Si Adrian ang anak ng isang mahirap na babae na kinuha ni Beatriz upang maging kasangkapan sa mana. At si Gabriel ang tunay na anak ni Don Armando sa babaeng pinakamamahal niya si Elena na pilit na ipinatapon at ipinapatay ni Beatriz. Ngunit nailigtas ng nurse na si Maria Ramos. Don Armando? Bulong ko, lumingon ako sa matanda na nakikinig sa amin. Si Gabriel ang tunay ninyong anak. Upang masiguro ang katotohanan, kinuha ko ang aking portable rapid DNA testing kit, isang kagamitan na dinala ko para sa aking voluntaryong medical na misyon sa mga probinsya. Kinuha ko ang laway ni Gabriel gamit ang isang cotton swab at ipinasok ito sa maliit na digital reader kasama ang mga hibla ng buhok ni Don Armando na may follicle na nakuha ko kagabi. Ang sumunod na 10 minuto ay naging pinakamahabang 10 minuto ng aming buhay. Ang tunog ng aming paghinga lamang ang naririnig sa loob ng silid. Ang screen ng digital reader ay umilaw. Paternity probability 99.99%. Napatakip ako sa aking bibig sa gulat at luha.
Si Gabriel, ang tapat na kanve na handang mamatay para kay Don Armando, ay ang kanyang sariling dugo at laman. Lumapit si Don Armando kay Gabriel, hinawakan ng kaliwang, balikat nito kung saan matatagpuan ang hugis dahong balat at niyakap ang kanyang anak ng buong lakas habang umiiyak ng nanginginig. Elena, ang anak natin ay buhay, basag ang boses na sabi ni Don Armando. Gabriel, anak ko. Ikaw ang aking tunay na anak. Nayak din si Gabriel. Ang matikas at matapang na lalaki ay tuluyang napaluha habang yakap ang kanyang ama. Ang tawag ng dugo na palagi niyang nararamdaman upang protektahan ang matanda ay may malalim palang kahulugan. Ngunit ang aming pagdiriwang ay pinutol ng isang marahas na tunog mula sa labas. Isang malakas na tili ng gulong ng sasakyan ang sumira sa katahimikan ng gabi kasunod ng malalakas na yapak sa buhanginan sa labas ng bahay. Ang mga liwanag ng headlight ng ilang sasakyan ay dumaan sa aming bintana. Agad na bumalik ang protective instincts ni Gabriel bilang isang pulis at babe. Mabilis niyang hinugot ang kanyang baril mula sa kanyang bayang at itinulak kami ni Don Armando sa likod ng makapal na dingding ng kusina. Doktora, protektahan mo si Don Armando at ang anak mo, huwag kayong lalabas. Sigaw niya. Isang malakas na sipa ang sumira sa aming pintuan at pumasok ang ilang lalaking may takip sa mukha na may hawak na matataas na kalebre ng baril. Ang digmaan para sa katotohanan ay pormal nang magsimula sa gabing ito. Nabasag ang katahimikan ng gabi ng sunod-sunod na putok ng baril. Dumapa kami ni Don Armando sa sahig, habang si Gabriel ay mabilis na gumanti ng putok mula sa likod ng pinto. Ang aming maliit na tinataguan ay napuno ng usok at amoy ng pulbura. Doktora, dalhin mo si Don Armando sa pinto, sa likod, bilisan ninyo, sigaw ni Gabriel, habang patuloy na pinapuputukan ang mga lalaking nagpupumilit pumasok. Inakay ko si Don Armando patungo sa likod na pinto na patungo sa masukal na bakawan sa gilid ng dalampasigan. Ngunit bago kami makalabas, napatigil ako. Hawak ko ang aking tiyan. 7 buwan na akong buntis. Mabigat ang aking katawan at hindi ako makakatakbo ng mabilis. Kung sasama ako sa kanila, mas madali kaming mahuhuli ng mga armadong lalaki. Gabriel, sigaw ko sa gitna ng ingay ng baril. Isama mo na si Don Armando, tumakas na kayo. Hindi ko kayang tumakbo ng mabilis. Magiging pabigat lamang ako sa inyo. Protektahan mo ang iyong ama. Ngunit paano kayo, doktora? May pag-aalinlangan sa mga mata ni Gabriel. Mas kailangan ka ni Don Armando, sila ang may hawak ng batas sa Maynila. Ngunit hindi nila ako papatayin hanggat hindi nila nakukuha ang bag na ito. Tinuro ko ang aking backpack na naglalaman ng mga orihinal na dokumento at laptop. Umalis na kayo. Naiyak si Don Armando, ngunit alam ni Gabriel na tama ako. Hinila ni Gabriel ang kanyang ama patungo sa kadiliman ng bakawan. Pumasok ako sa maliit na silid ng mga gamot at isinara ang pinto. Niyakap ko nang mahigpit ang aking backpack habang mabilis na tumitibok ang aking puso sa takot para sa aking anak. Ilang sandali pa narinig ko ang marahas na pagsipa sa pinto ng silid. Isang maliwanag na flashlight ang tumama sa aking mukha. Sa likod ng ilaw, lumitaw ang isang pamilyar na mukha na nakasuot ng tactical vest ng pulis. Isabella, bulong ni Adrian. Napatitig siya sa aking malaking tiyan nang may matinding gulat. Hindi niya inakala na ganito nakalaki ang aking pagbubuntis. Adrian? Malamig kong sabi, pilit kong pinatatag ang aking boses sa kabila ng takot. Huwag kang lalapit sa akin. Ibigay mo sa akin ang bag, Isabella, ang mga dokumento ng ospital. Utos niya habang dahan-dahang lumalapit. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang bata sa tiyan mo. Tumingin ako sa kanya nang may halong puot at awa. Bakit, Adrian? Para ibigay kay Doña Beatriz para sa isang pamilyang hindi mo naman tunay na kadugo? Alam mo ba ang totoo, Adrian? Na ikaw ay kasangkapan lang ng isang mamamatay tao, na hindi ka isang Ledesma. Natigilan si Adrian. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka tunay na anak ni Don Armando o ni Beatrice, Adrian.
Ang tunay na anak ay si Gabriel. Ikaw ay anak ng isang mahirap na babae na ninakawan ng anak upang maging instrumento sa pera ni Beatrice. Kapag nakuha na nila ang gusto nila, itatapon ka rin nila na parang basura. Nanlaki ang mga mata ni Adrian sa matinding pagkakaila at galit. Huwag kang magsinungaling, Isabela. Ako ang nag-iisang tagapagmana. Mula sa labas, sumigaw ang isa sa kanyang mga kasamahan. Colonel May, paparating na mga lokal na barangay, tanod at pulis. Kailangan na nating umalis. Walang oras si Adrian para mag-isip. Hinawakan niya ng marahas ang aking bisig at hinila ako palabas ng klinika. Sumama ka sa akin, doon mo ipaliwanag kay Ina ang mga kasinungalingan mo. Habang kinakaladkad ako ni Adrian patungo sa naghihintay na sasakyan sa may dalampasigan, hinawakan ko ang aking wrist. Suot ko ang isang makulay na stone-beaded bracelet na regalo sa akin ng mga batang pasyente sa Palawan bilang pasasalamat. Palihim ko itong pinatid at dahan-dahan ko na lamang hinayaang malaglag ang mga pulang beads sa buhangina na lumika ng isang malinaw na bakas para kay Gabriel. Isinakay ako ni Adrian sa isang mabilis na speedboat na nakadaong sa isang lihim na cove. Pinandar nila ang makina ng speedboat. Humaharurot ito patungo sa madilim at malawak na karagatan ng Palawan, patungo sa isang mas malaking pribadong yacht na nag-aabang sa labas ng territorial waters kung saan naghihintay si Doña Beatrice upang tuluyan akong patahimikin. Umuuga ng marahas ang pribadong duhelyo sa gitna ng malalim at madilim na karagatan ng El Nido. Sa loob ng marangyang cabin ng hangin ay tila na puno ng yelo sa tindi ng tensyon. Nakatayo sa aking tapat si Doña Beatrice, maringal pa rin ang suot. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang aristokrata. Ito ay mukha ng isang desperadong kriminal. Sa tabi niya ay si Adrian. Tahimik, naguguluhan at may bakas ng matinding takot sa kanyang mga mata. Matapos marinig ang tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pirmahan mo ito, Isabela. Malamig na utos ni Beatrice habang inilalagay ang isang papel sa ibabaw ng lamesa. Isang pahayag na nagsasabing gawa-gawa mo lamang ang lahat ng medical na dokumento at ikaw ang nagnakaw sa pondo ng Kalinga sa Ina Foundation. Gawin mo ito kung gusto mong makitang isilang ang bata sa tiyan mo. Tumingin ako sa kanya nang may matinding paninindigan. Hinding-hindi ko pipirmahan yan, Beatrice. Alam ko ang katotohanan. Alam ko kung paano mo pinatay ang tunay mong anak dahil sa komplikasyon at ninakaw si Adrian mula kay Maria Ramos. At alam ko rin na si Gabriel, ang tunay na anak ni Don Armando, ay buhay pa at kasama niya ang kanyang ama ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice sa galit. Walang maniniwala sa isang suspindidong doktor na katulad mo sa gitna ng dagat na ito. Walang makakaligtas sa'yo. Maaari kitang ipatapon sa ilalim ng dagat at walang makakaalam. Naramdaman ko ang isang matinding contraction sa aking tiyan dahil sa stress. Ngunit bilang isang chief OBGYN, alam ko kung paano gamitin ang aking kaalaman upang iligtas ang aking sarili. Gagamitin ko ang aking huling alas. Bigla akong napasinghap, napahawak sa aking tiyan. At dahan-dahan akong natumba sa aking mga tuhod sa sahig. Ah, ang tiyan ko! Adrian, dumurugo ako! Sigaw ko ng may matinding sakit habang pinagpapawisan ang aking noo. Agad na lumapit si Adrian, bakas ang takot sa kanyang mukha. Isabela, anong nangyayari sa'yo? Adrian? Ang mattress ko, tumitigas ito ay placental abruption, internal bleeding. Pagsisinungaling ko gamit ang mga seryosong medical na terminology. Yan na alam kong hinding-hindi nila maiintindihan, ngunit lilita ng matinding panic. Kung hindi mo ako dadalhin sa ospital sa loob ng 30 minuto, mamatay ang bata. Mamatay ang anak mo, mamamatay ang kaisa-isang tunay mong dugo at laman. Nayanig ang buong pagkatao ni Adrian. Nung marinig niya ang salitang anak mo, ang kaunting natitirang puso ng isang ama sa loob niya ay tuluyang nag-alsa laban sa kanyang kasakiman. Ina,
Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, baka mamatay ang bata. Pakiusap ni Adrian kay Beatrice, nanginginig ang kanyang boses. Huwag kang tanga, Adrian, sigaw ni Beatrice. Nag-aarte lang ang babaeng yan upang patagalin ang oras. Hindi siya nag-aarte, inakita mo ang pawis niya at ang sakit na nararamdaman niya. Lumuhod si Adrian sa aking tabi at hinawakan ang aking kamay. Sa sandaling iyon ng kanyang pagkaalarma, habang hawak niya ang aking kamay pali, himkong ipinasok ang aking kabilang kamay sa bulsa ng kanyang tactical vest. Alam ko ang password ng kanyang opisyal na police phone. Mabilis ko itong pinindot sa loob ng aking bulsa at ini-activate ang emergency GPS distress beacon na direktang nakakonekta sa satellite ng Philippine National Police. Ilang minuto pa ang lumipas, isang malakas na ugong ng makina ng barko ang narinig mula sa labas. Isang maliwanag na spotlight mula sa isang patrol boat ng Philippine Coast Guard ay tumama sa bintana ng cabin. Ito ang Philippine Coast Guard. Patayin ang makina ng sasakyan at itaas ang inyong mga kamay. Sigaw ng isang boses mula sa megaphone. Natuntun kami ni Gabriel. Sinundan niya ang mga pulang beads na iniwan ko sa dalampasigan at sa tulong ng GPS beacon mula sa telepono ni Adrian, nahanap nila ang aming eksaktong lokasyon sa gitna ng karagatan. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa buong barko nang sirain ni Gabriel at ng mga autoridad ang pinto ng cabin. Huwag kayong kikilos, itaas ang inyong mga kamay, sigaw ni Gabriel habang nakatutok ang kanyang baril sa mga bodyguard ni Beatrice. Narealize ni Beatrice na tapos na ang kanyang laro. Ang kanyang karangalan, ang kanyang yaman, ang kanyang hiya, lahat ay tuluyan ng guguho sa gabing ito. Nawalan siya ng bait. Hinugot niya ang baril mula sa holster ng kanyang natumbang bodyguard. Walang makakakuha sa pamilya ko. Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat. Sigaw ni Beatrice habang itinututok ang baril ng diretso sa aking tiyan. Hindi ako tumakbo. Hindi ako nagtago. Tumayo ako ng tuwid, hinarap ko ang hosung ni Beatrice at ginamit ko ang aking buong katawan upang takpan ang aking malaking tiyan. Ang aking mga mata ay napuno ng nag-aalab na apoy ng isang ina na handang mamatay para sa kanyang anak. Walang takot sa aking mukha, kundi isang wagas na paninindigan. Inasinta ni Beatrice ang aking tiyan at hinila ang trigger. Huwag! Sigaw ni Adrian. Sa isang kisap mata, tumalon si Adrian sa aking tapat. Ang tunog ng putok ng baril ay sumakop sa buong silid kasunod ng pagbagsak ni Adrian sa sahig matapos tanggapin ang bala sa kanyang kanang dibdib. Mabilis na binaril ni Gabriel ang kamay ni Beatrice dahilan upang malaglag ang kanyang baril habang ang mga Coast Guard ay mabilis siyang pinadapa sa sahig at nilagyan ng cuffed na bakal sa mga kamay. Kaladkad si Beatrice patungo sa deck sa gitna ng bumuong bago at malakas na hangin ng dagat. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang pagbagsak mula sa rurok ng kapangyarihan ay tuluyan ng natapos. Lumuhod ako sa tabi ni Adrian na patuloy na dumarating ang dugo mula sa kanyang dibdib. Nahihirapan siyang huminga. Tumingin siya sa akin ng may basang mga mata, may halong dugo at luha. Isabela, patawarin mo ako. Ang anak natin, iligtas mo siya. Tiningnan ko siya ng may halong awa, ngunit may pinal na desisyon. Ligtas ang anak ko, Adrian. Iniligtas ko siya mula sa inyo. Ngunit ang mga kasalanan mo sa amin ay kailangan mong pagbayaran sa ilalim ng batas. Lumapit si Gabriel sa aking tabi. May hawak na kumot upang ipatong sa aking balikat habang nakatingin sa amin ng may matinding respeto. Ang labanan sa gitna ng dagat ay tapos na. Ang huling labanan sa bulwagan ng Husti, siya sa Maynila ang susunod na magsisimula. Puno ng tao at mga mamamahayag ang silyang nakapaligid sa Regional Trial Court ng Maynila. Ang mga kislap ng kamera at ang ingay ng mga reporter na dating nagbigay sa akin ng matinding hiya ay muling sumalubong sa akin. Ngunit sa gabing ito, hindi na ako nagpatago. Ang aking ulo ay nakataas at ang aking tinitingalang puting lab coat o doctor's blouse ay muli kong isinuot ng may buong danggal.
Bago magsimula ang paglilitis, ang kagawaran ng kalusugan at ang pamunuan ng ospital ay opisyal na naglabas ng pampublikong paumanhin sa akin. Matapos masuri ang mga server logs at ang nakuha kong ebidensya mula sa Astrea Holdings, napatunayan na wala akong anumang kinalaman sa pagnanakaw ng pondo. Ang aking lisensya ay ibinalik at ang aking pangalan ay muling naging malinis. Nang magsimula ang makasaysayang paglilitis, ang buong korte ay natahimik. Ipinakita ng aking abogado ang mga konkretong ebidensya na nagpabagsak sa depensa ng mga Ledesma una, ang orihinal na logbook ng ospital mula noong 1992 na nagpapatunay na ang tunay na anak ni Doña Beatriz ay namatay at pinalitan ito ng anak ng isang mahirap na babae sa tulong ng pananakot. Pangalawa, ang opisyal na DNA test results sa ilalim ng pangangasiwa ng korte na nagpapatunay na walang ugnayan ng dugo si Adrian kay Don Armando, habang si Gabriel ay mayroong 99.99% na ugnayan bilang tunay na anak. Pangalawa, ang ulat ng pananalapi ng Astrea Holdings na nagpapatunay na ang pondo ng aking charity foundation ay ninakaw ni Beatrice upang bayaran ang mga malpractice cases sa kanyang lumang klinika. Nakatayo si Gabriel sa tabi ng wheelchair ng kanyang ama na si Don Armando. Seryoso ang kanyang mukha, may bakas ng dignidad ng isang tunay na Ledesma. Habang si Doña Beatriz ay nakaupo sa tapat maputla at hindi makapaniwala na ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng nagiba. Tumayo ang hukom at binasa ang pinal na desisyon. Hinatulan ng korte si Beatriz Ledesma na guilty beyond reasonable doubt sa mga kasong kidnapping, child swapping, embezzlement at attempted homicide. Ang parusa sa kanya, reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo ng walang posibilidad ng parole. Nagsisigaw si Beatrice pilit na nagwawala at minumura ako habang dahan-dahang kinakaladkad ng mga pulis patungo sa selda. Ang kanyang yaman, ang kanyang marang, yang pangalan at ang kanyang kalayaan ay tuluyan ng naglaho. Para naman kay Adrian, napatunayan siyang nagkasala bilang kasabwat sa pagnanakaw ng pondo at pagtatakip ng krimen. Ngunit dahil sa kanyang pag-amin sa buong konspirasyon at sa pagliligtas niya sa aking buhay, sa pamamagitan ng pagtanggap ng bala, binawasan ng korte ang kanyang parusa sa ilang taon lamang ng pagkabilanggo sa isang minimum security facility na may pagkakataon para sa rehabilitasyon. Bago dalhin si Adrian sa kulungan, nakiusap ang kanyang abogado, nabigyan kami ng ilang minuto upang mag-usap. Nakaupo si Adrian sa isang wheelchair, may suot na kulay orange na damit preso at may benda pa sa kanyang dibdib. Wala na ang mayabang na Lieutenant Colonel. Ang nakaharap ko ngayon ay isang lalaking basag manipis, ngunit may malinaw na paningin. Isabella. Mahina niyang simula ng inginig ang kanyang boses habang nakatingin sa akin. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kapatawaran sa iyo at sa anak natin. Ngunit pakiusap, kapag nakalabas na ako, hayaan mo akong maging bahagi ng buhay niya. Handa akong magbago. Tiningnan ko si Adrian. Ang aking puso ay wala ng galit o pait kundi isang malalim at tahimik na kapayapaan. Adrian, iniligtas mo ang buhay ko at nagpapasalamat ako sa huling desisyon na ginawa mo. Seryoso kong sagot. Ngunit ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan. Ang ating kasal ay tuluyan ng natapos sa gabing pinili mong ipagpalit ang iyong dangal para sa yaman. Ang anak ko, lalaki siyang may alam sa katotohanan, ngunit hindi niya dadalhin ang pangalang puno ng kasinungalingan. Siya ay magiging isang santos tulad ng aking ama. Dahan-dahan kong hinawakan ang aking kaliwang kamay. Inalis ko ang aking gintong sing-sing sa kasal, ang huling kadena na nag-ugnay sa aking sa 10 taon ng aking pagdurusa. Walang ibang salita, tumalikod ako at naglakad palabas ng silid. Bago ako lumabas ng gate ng korte, dumaan ako sa isang basurahan sa gilid ng hagdanan at binitiwan ng singsing sa loob nito.
Lumakid ako pasulong nang hindi na muling lumingon pa sa aking likuran. Sariwa ang hangin ng Maynila sa umagang ito. Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng bagong liwanag sa aking daan. Sa ibaba ng malalaking hagdan ng bato ng korte, nakita ko si Don Armando na nakangiti sa loob ng kanyang sasakyan. At si Gabriel, na ngayon ay may suot na formal na suit at mukhang isang tunay na Ginoo ay nakatayo sa tabi ng pinto. Hawak ang pinto ng kotse upang patuluyin ako. Handa ka na bang umuwi sa Palawan, Doktora? Tanong ni Gabriel, may init at matinding paggalang sa kanyang mga mata. Oo, Gabriel, uwi na tayo sa Palawan. Nakangiti kong sagot. Sumakay ako sa sasakyan handang harapin ang isang bagong simula kasama ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa aking danggal. Lumipas ang ilang buwan. Ang sariwa at mainit na hangin ng El Nido ay patuloy na nagbigay ng kalinga sa aking nagpapagaling na puso. Ngayong araw ang buong barangay ay nagdiriwang. Formal nang binuksan ang Dr. Isabela Santos Maternity and Pediatric Center, isang moderno at kumpletong klinika para sa mga ina at bata na itinayo sa tulong ng pondo ni Don Armando Ledesma. Ang mga lokal na nanay na dati ay walang takbuhan kapag manganganak ay meron ng ligtas at libreng pasilidad. At sa mismong klinikang yon, makalipas ang 2 linggo, ay naganap ang aking sariling himala. Isinilang ko ang isang malusog at napaka-cute na sanggol na lalaki. Ang kanyang malakas na iyak ay bumasag sa katahimikan ng silid panganakan isang tunog ng wagas na tagumpay at bagong buhay. Pinangalanan ko siyang Emmanuel na nangangahulugang kasama natin ang Diyos bilang pag-alaala sa aking yumaong ama. Nang ilagay ang aking anak sa aking dibdib, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang maliit at mainit na kamay at mahigpit na ipinalupot ang kanyang maliliit na daliri sa aking hintuturo. Napaiyak ako sa labis na kaligayahan. Lahat ng dumi, pagtataksil at sakit na aking tinuos sa Maynila ay tuluyan ng naglaho sa sandaling iyon. Ang aking pakikibaka ay may pinakamatamis na bunga. Nakatayo sa aking tabi si Don Armando at si Gabriel, parehong nakatingin sa sanggol na may matinding pagmamahal. Si Don Armando ay may luha sa kanyang mga mata, masaya na sa wakas ay nakita niya ang simula ng bagong henerasyon ng kanyang tunay na dugo. Isang hapon, isang buwan matapos isilang si Emmanuel, naglakad ako sa pampang ng puting buhangin ng El Nido. Karga ko ang aking anak na mahimbing na natutulog sa loob ng isang malambot na kumot. Ang aking puting lab coat ay nakasabit sa aking mga balikat dahan-dahang tinatangay ng simoy ng dagat. Lumapit sa aking tabi si Gabriel. Siya na naging aking kalasag sa gitna ng bagyo at ngayon ay aking naging tapat na kasama sa bawat hakbang. Doktora, mahina niyang simula habang nakatingin sa mukha ng natutulog na sanggol. Napakatahimik niya ngayon. Oo, Gabriel, nararamdaman niya ang kapayapaan na nahanap natin rito. Nakangiti kong sagot habang nakatingin sa abot-tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay gintong liwanag sa langit at dagat. Tumingin sa aking si Gabriel may wagas na katapatan at walang pag-iimbot na pangako sa kanyang mga mata. Isabela, ipinapangako ko sa iyo habang ako ay nabubuhay, hinding-hindi ko kayo iiwan. Nandito ako upang protektahan at alagaan kayo ni Emmanuel, hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Numiti ako, ramdam ko ang tuluyang paggaling ng aking mga sugat. Hindi ko kailangang magmadali. Meron kaming buong oras ng mundo upang simulan ang aming sariling kwento. Hawak ko ang aking karangalan, ang aking anak, ang aking propesyon, at isang tapat na lalaking naglalakad sa aking tabi. Ang tunay na dangal ng isang ina ay hindi nasusukat sa marang, yang pamilyang kanyang pinakasalan, kundi sa katotohanang kanyang ipinaglaban at sa buhay na kanyang iniligtas. Sa ilalim ng gintong langit ng Palawan, ang aming bagong buhay ay opisyal nang nagsimula.